Papawid! Dos por dos! Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos! Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos! Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por dos! Nagsimula lang sa biruan ang term sharing na ngayon ay naging konkretong plano na raw ng majority bloc para iluklok si Senator Loren Legarda bilang bilang unang babaeng Senate President. Ngunit magaganap ito matapos aprobahan ng budget para sa 2027 o bago matapos ang termino ni Legarda sa 2028. Nilinaw ni Senate President Tito Soto na walang kasunduan para sa power sharing, ngunit gusto ng mayorya na magkaroon ng unang babaeng Senate President at ito'y gagawin nila ilang buwan bago matapos ang 20th Congress. Ayon naman kay Senate Majority Leader Mig Zubiri, ang plano ng majority ay muling pag-usapan ng issue matapos ang paglilipat nila sa bagong gusali ng Senado sa Taguig na inilarawan niya bilang legacy project ni na Tito Sen at Senator Ping Lacson. Isyu ng bayan. Katotohanan. Dos por dos! Maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos! Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos! Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos! Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos! Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por dos! Hahataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por dos! Dos por dos! Hi. Take a little walk to Maganda morning. Lamig. where the viaduct Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Humahabol si Anthony Taberna. in the border. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng We are never Friday! Yuhuu! across the bridge. Totoong Friday po ito, pero hindi kagandahan ng Friday sa maraming lugar sa Visayas at Mindanao. Kaya unahin na natin dahil meron tayong bagyo at meron akong mga nakikitang mga video ng mga flash floods, may mga tinatangay na mga sasakyan. Kuha nga muna tayo ng update mula sa Pag-asa. Nasa linya na natin, Yuel, andyan. Si Benny Istareha ng Pag-asa. Kuya Benny, magandang morning. Good morning po, Ka Jerry, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Kasalukuyan pong nasa may Visayas po, or nasa may pagitan ng Visayas and Mindanao po, itong si Bagyong Basang. No? Huling namataan ito sa vicinity ng bayan ng Cabonga sa Agusan del Norte at taglay ang hangin na 65 km per hour malapit sa gitna, pagbugso hanggang 90 km per hour at kumikilos west-northwest at 25 km per hour. So nakikita natin po na ito ay tatawid dito sa may northeastern Mindanao for this morning. Ina-expect na po na mamayang tanghali hanggang hapon, babagtasin ng bagyo ang Central Visayas and Negros Island region. Pagsapit po mamayang gabi hanggang bukas, ina-expect na nasa may malapit na ito sa Western Visayas, sa may Panay Island, sa may Northern Sulusi at saka po sa may Northern Palawan. At sa araw po ng linggo, ito ay nasa may West Philippines na and possibly ito po ay humina na agad bilang isang low pressure area hindi Sunday. Sa ngayon po nakataas ng wind signal number 2 sa maraming lugar, tabi ng southern portion ng Leyte, Southern Leyte, Bohol, central and southern portions ng Cebu, Siquijor, Negros Oriental, southern portion ng Negros Occidental, Dinagat Islands, Surigao del Norte, maging sa northern portion ng Surigao del Sur, Agusan del Norte, northern portion ng Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental, northern Bukidnon, at eastern portion ng Misamis Occidental. Ito namang maraming lugar, signal number 1 po ito lahat. Southern portion ng Occidental at Oriental Mindoro, Linya ng Romblon, northern Palawan, southern Masbate, southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar,
Biliran, rest of Leyte, rest of Cebu, and rest of Negros Occidental. Sina number 1 din sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, and Antique. Rest of Surigao del Sur, rest of Agusan del Sur, northern portion ng Davao Oriental, northern portion of Davao de Oro, northern portion of Davao del Norte, at Central Bukidnon. Sina number 1 din sa Lanao del Norte, rest of Misamis Occidental, Lanao del Sur, eastern and central portions of Zamboanga del Norte, ganyan din ang northern and central portions of Zamboanga del Sur, at northeastern portion of Zamboanga, Tugay. Kaya nag-ingat po sa mga pabugso-bugsong hangin ngayong araw dun sa mga nabanggit natin na lugar. Oo, pero hindi kalakasan ng hangin ito, Benny, pero parang ang daming dalang ulan. Ang dami kong mga nakitang napanood na video na may mga flash floods, may mga tinatangay pang sasakyan. Tama po. Ito po kahapon or nung say 2 days ago pa po, meron na tayong advisory no, patungkol sa pag-ulan. At within 24 hours or today, asahan po natin na magiging mataas pa rin ang mga pag-ulan, na magiging malakas pa rin po ang mga pag-ulan dito sa may Central Visayas, sa may Cebu, Bohol, Negros Oriental, Siquijor, maging sa may Misamis Oriental, Camiguin, Agusan del Norte, Dinagat Islands, and Surigao del Norte. Yan po yung mga lugar. Oo nga eh. Maraming dalang tubig itong si si Basyang. Si Lola Basyang. Ano ba kategorya gaano karaming ulan na ang mga naranasan na nakita ninyo diyan sa mga lugar na yan, Benny? So far po, yung last 24 hours, marami ng lugar yung humigit sa 100 millimeters. So yung equivalent po siya sa 100 liters per square meter. So imagine po yung pagbuhos ng 100 litrong tubig po in a 1 square meter na lupain. No? Ito yung mga nagkakos talaga ng mga malawakang pagbaha po. Lalo na kapag nasa low-lying area sila, kapag malapit po sa Taylogan, posibleng mag-overflow po ito at magkaroon ng pagkagasa po ng tubig. Yung direksyon ng bagyo ay medyo paakyat ng may paakyat siya, pakaliwang paakyat. Maapektuhan ba nito ang Metro Manila? For Metro Manila naman po, hindi naman tayo nakikitang directly maapektuhan po nitong bagyo. So yung highest point niya is somewhere dito sa may south of Mindoro at saka po northern Palawan. So yun yung pinakamalapit sa Metro Manila. Hanggang Mindoro, pero may yung bang yung epekto niya yung higop niya ng mga kung anumang ulan, hindi makakaranas ng ulan dito sa Metro Manila. Yung tinatawag na outer rain band, abot po siya dito sa may northern Mindoro, sa may Marinduque, Romblon. Yung sa Metro Manila naman po in Calabarzon, shear line yung nakikita. Shear line. Makaka-apekto po. Okay. Benny, maraming salamat sa update. Magandang umaga. Salamat po. Good morning. Benny Estareja ng Pag-asa. Yan, mga kababayan natin dyan sa Visayas and Mindanao. Ito nga, yung Iligan na binabanggit ko, nakita kong mga video kanina, flash flood ang nararanasan nila doon. Mukhang may mga tinatangay na sasakyan. Ang Iligan, parte ng Northern Mindanao. Yan nga yung nando sa hangganan ng ng Visayas at Mindanao. So malawak-lawak ho ito, hindi ganong kalakasan ng hangin, pero maraming dalang ulan ang bagyong ito. Iligan ay sa lalawigan, parte ng Lanao del Norte. Ayan, pero dahil siya city, Iligan City, naka-border siya sa Misamis at malapit sa Cagayan de Oro. Itong syudad ng Iligan. Kaya ingat-ingat po sa mga kababayan natin sa parte na yan ng Pilipinas. Batsero ng Bayan, Katunying at Ka-Jerry 2x2. 647